Magandang gabi po mga minamahal na mga suki naming tagapakinig dito sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Binabati ko muli ang bawat isa sa inyo ng magandang gabi. Welcome po sa ating programa ngayong gabi. Ating ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa salita ng Panginoon. Meron tayong isa na naman na paksa na maganda na ating tatalakayin. At binabati ko rin po ang ating mga listeners sa Facebook. Naka-live po tayo sa Facebook ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy po ng ating programa ngayong gabi, ay tayo po ay manalangin. Isangguni po natin sa Panginoon ang Bible study na ating gagawin ngayong gabi upang sa ganon ay magiging maayos at maintindihan natin ng lubusan yung mga paksa na ating tatalakayin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, sa gabing ito narito po kami upang mag-aral muli ng inyong mga salita. Unang-una, pinapasalamatan namin kayo sa pagkakataon na ito at pinapasalamatan din po namin kayo sa inyong proteksyon na iginawad sa amin sa nakalipas na mga araw na kung saan ay may home quarantine na inimpose ang aming gobyerno. At salamat naman at kami ay hanggang sa mga panahon na ito ay ligtas. Hawaan niyo po nawa ang mga nahawa ng infection sa coronavirus at tulungan niyo sila na sana'y sumampalataya sila sa inyo at gawin nila ang nararapat at nawa ay magsigaling naman po sila. At protektahan po ang mga kababayan namin, mga kapwa-tao namin sa buong mundo na nawa ay yung mga hindi nahawaan ay hindi muli mahahawaan at saka yung mga nahawaan ay magsisigaling, maging yung mga nasa medyo malalang kalagayan. Bigyan po sana sila ng pagkakataon pa na mabuhay para may panahon pa sila na makilala kayo. Lalo na yung mga hindi nananampalataya. At sumamin nawa po ang inyong espiritu na siyang gagabay sa amin. Pagpatawad niyo aming kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, good evening uli mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan. Pakikibaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya ang ating paksa ngayong gabi. Fighting the good fight of faith. Yan po ang ating paksa mga minamahal na kapatid. Ang paksang ito ay hango sa sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 na nagsasabi ng ganito. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka o panghawakan mo. Yan ang ibig sabihin nun. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So, batay po dito sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, maintindihan natin na tayo na mga Kristiyano ay dapat makipagbaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Yan. Paano po tayo makikibaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya? Bago po natin ito sagutin at talakayin, ay hayaan ninyong sariwain ko muna ang mga katotohanan na pinag-aralan natin kagabi. Dahil dito po natin idudugtong ang paksa na ating pag-aaralan ngayong gabi. Una ay napag-alaman natin na ang bawat isa sa atin na mga Kristiyano
ay kawal ni Kristo o sundalo ni Kristo. Ito po ay ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ikalawa, bilang mga kawal ni Kristo, hindi tayo dapat pupunta sa labanan na hindi natin kasama si Kristo. Dahil tiyak na tayo'y matatalo dahil wala tayong kakayahan sa ating sarili na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Ito ay napatunayan sa karanasan karanasan natin at saka sa nabasa natin na karanasan ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 14 to 23. Kaya't mahigpit ang tagubilin ni Jesus sa John 15 verse 5 na kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Without me, Jesus said, ye can do nothing. Ayan. Ikatlo, ang nasa likod ng kasalanan na pinakakalaban natin ay si Satanas at ang kanyang mga anghel. Sila ang tinutukoy sa Ephesians 6:12 ng namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan at mga espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan. Ikaapat, ang labanan na kinakasangkutan natin ay ang labanan sa pagitan ni Jesus na tinawag sa pangalan na Miguel at si Satanas na tinawag naman sa pangalan na Diablo, na nagsimula sa langit at nagpatuloy dito sa lupa. Ibig sabihin na yung tunggalian sa pagitan nitong dalawa, si Jesus at si Satanas, ay doon pa sa langit nagsimula. At nalaman natin na yung Miguel na binabanggit sa Revelation 12 verse 7 to 9 na kinalaban ni Satanas sa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito ay napatunayan natin batay sa Jude chapter 1 verse 9, 1 Thessalonians 4 verse 16, at John 5 verse 27 and 28. Ikalima, ang larangan ng labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas dito sa lupa ay ang ating isipan at ang kanilang pinaglalabanan ay kung kanino mapunta ang custody ng lahat ng tao. Yan. O sino ang magmamay-ari o magkokontrol sa lahat ng tao. Kung sa Diyos ba mapunta ang tao o kay Satanas. Okay. So yun po yung pinaglalabanan nila, pero naglalaban sila sa ating isipan. Gusto kasi ni Satanas na sa kanya tayo mapunta. Ayun. At ang kanya namang katuwiran, dahil tayo ay nagkasala lahat ayon sa Romans 3:23 at ayon sa 1 John 3:8 at John 8:32, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya yun, kine-claim niya tuloy, ano? At ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya yun, gusto niyang alipinin tayong lahat dahil nagkasala na tayo. At gusto niyang angkinin tayo dahil nagkasala tayo. Ayan. Gusto naman ni Kristo na ang lahat ay sa Diyos mapunta. Dahil binili niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo upang maging pag-aari ng Diyos. Ito ay binasa naman natin sa 1 John 2 verse 6, 1 Corinthians 6:19 and 20, chapter 15 verse 1 to 3, at saka 1 Peter 1 verse 18 to 20. Ayan naman ang katuwiran naman ni Jesus kung bakit inaangkin niya ang lahat ng tao dahil binili niya sa pamagitan ng kanyang dugo. So although nagkasala nga tayo at inaangkin tayo ni Satanas, sabi naman ni Kristo, huwag mo silang angkinin dahil binili ko na sila, tapos na. Kaya dapat sa akin sila lahat mapunta. Okay. So ika-6, dahil ginawa naman ni Kristo yung pagtubos o yung pagbili na walang pahintulot ang tao, wala munang pahintulot ang tao, kaya't hindi pwedeng automatic o gawin na automatic na ibigay ang lahat ng tao sa custody ng Diyos. Kundi hayaan ang tao
na gamitin ang kanyang karapatan na mamili kung kanino siya gustong sumama, sa Diyos ba o kay Satanas. Yun na ngayon ang nangyari. Okay, so ikapito, ang lahat na sumasampalataya kay Kristo, na gustong magbagong buhay, ay kukupkupin bilang mga anak ng Diyos. At pamamanahan ng buhay na walang hanggan at ng kaharian ng Diyos ayon naman sa John chapter 1 verse 12 and 13, chapter 3 verse 16 to 18, Galatians 3:26, chapter 4 verse 6 at 1 John 5 verse 1. So maintindihan niyo po 'yon, mga kapatid, na dahil nabanggit natin kanina na ang tao hindi pwedeng pilitin ni Satanas na angkinin lahat, hindi rin pwedeng sa pilitan na angkinin ng Diyos lahat. So parang walang pilitan, linagay ang tao dito sa neutral ground na kung saan siya na lang ang papipiliin kung saan siya gusto. Ayan. At yung lahat na sumampalataya kay Kristo na gustong magbago at isuko nila kanilang sarili sa Diyos, yun ay kukupkupin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Okay. Sa kabilang banda naman, lahat ng hindi sumasampalataya kay Kristo at gustong magpatuloy sa kasalanan ay kukupkupin naman ni Satanas bilang kanyang mga anak. Sa Bible naman, ang tawag sa kanila ay anak ng Diablo. Ayon naman sa John chapter 8 verse 44 at 1 John 3 verse 10. Yun ang dahilan kung bakit yung mga Hudyo na gustong magpatuloy doon sa kasalanan ay sabi ni Kristo sa kanila na ang inyong ama ay ang Diablo. Ayan. Kasi ginagawa nila yung tulad ng ginagawa ng Diablo, na nagkakasala sila. Ayan. So ikasyam, napag-alaman natin na habang hindi pa natatapos ang probationary period na ibinigay sa tao na tinawag naman sa Bible na araw ng kaligtasan, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo ay pwedeng magsipaglipat. Okay. Meaning, ang mga anak ng Diablo ay pwedeng sumampalataya at maging mga anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano naman ay pwede din namang tumalikod at tumalikod sa pananampalataya at maging mga anak ng Diablo. Okay? Ibig sabihin, merong tinatawag na crossover. Ganyan, magko-crossover. At yan, nangyayari ngayon. Ang daming mga masasamang tao, nung nakita nila na hindi na sila kontento doon sa kanilang gawa, ay nagsisisi sila, pumupunta sa Panginoon. Meron namang mga nandun na sa Panginoon, tinatamad na, naboboring na, kinasasabikan nila yung pinanggalingan nilang kasalanan, na sa tingin nila ay mas masaya sila doon, kaya bumabalik sila doon, tumatalikod sila sa pananampalataya. So, pwedeng mangyari yan ng ilang beses. At yun na nga ang kasalukuyang nangyayari ngayon, habang hindi pa close ang probation. Pero once na nag-close na ang probation, wala nang crossover. Ibig sabihin, yung mga masasama, hindi na pwedeng maging mabuti at yung mabuti hindi naman pwedeng maging masama. Yun naman ang sinasabi doon sa Revelation 22 verse 11. Ikasampu, na pag-alaman natin na walang makapaghihiwalay sa mga Kristiyano pag-ibig ng Diyos ayon sa Romans 8:31 to 38, maliban lamang sa personal choice ng tao na kusang makipaghiwalay sa Kanya. Ayon naman sa 2 Chronicles chapter 15 verse 2, na kapag ang isang tao ay kusang itinakwil ang Panginoon, kusang umalis, ay di humihiwalay sa Panginoon, ay di walang magawa ang Panginoon kundi ihiwalay na rin siya. Ayan po. So dito po natin idudugtong ang ating paksa na pakikipagbaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Ayan po. Ito ang paksa na ating tatalakayin ngayong gabi na hango sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 6 verse 12.
Basahin po muli natin. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Yan. So batay dito sa sabi ni Pablo kay Timothy, maiintindihan natin na tayo na mga Kristiyano ay dapat makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Okay, remember na tayo po ay mga kawal ni Kristo. Napag-aralan natin yan kahapon. At siyempre, bilang kawal, yun, ang trabaho talaga ng kawal o sundalo, makipag-away talaga yan sa mga kaaway. Ngunit ang tanong, papaano? Papaano ba tayo makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya? Ang ibig sabihin ng makipagbaka ng mabuting pakikibaka is unang-una, makipagbaka ka sa legal at saka makipagbaka ka na maayos para manalo ka. Kasi pag hindi ka mananalo, ibig sabihin hindi ka nakikibaka ng maayos, ng mabuti. Hindi mabuti yung pakikibaka mo kaya hindi ka nanalo. Okay, isa pa, dapat makipagbaka ka ayon dun sa patakaran. Hindi, huwag mong lalabagin ang patakaran ng laruan o dito sa mundo, ang gira, meron na nga nilang tinatawag na rule of engagement. Akala ko sa athletic lang na merong patakaran sa laro. Kagaya ng basketball, may mga rules yan na dapat na sundin. Sa boxing, may mga rules din yan na dapat sundin. O dapat makipag-compete ka ayon dun sa rules. Kasi pag lalabagin mo, madi-disqualify ka. Yun. So yung mabuting nakikipagbaka ay yung lumalaban ayon sa rules at saka talagang ginagampanan niya yung maayos na pakikipagbaka para manalo siya. So, yun po mga kapatid. Paano tayo ngayon makipagbaka ng mabuti sa pakikibaka ng pananampalataya na meron tayong pag-asa na mananalo tayo. Dapat ipanalo talaga natin yan. So, unang-una, tandaan natin na kung tayo po ay makipagbaka ng maayos, na meron tayong pag-asa na manalo sa labanan, kinakailangan na alamin natin yung meron tayong kaalaman doon sa ating kalaban. Yan. Kailangan meron tayong kaalaman doon sa ating kalaban. Okay, alam nyo ba yung mga ginagawa nitong mga boksingero, pag meron silang challenger, yung mga makakalaban nila, ay pinapag-aralan nila yung strategy ng kalaban. So, kumuha sila ng mga video ng past na laban ng kalaban nila, papanuurin nila yun para titignan nila kung paano ba yung lumaban, paano ba siya umatake, paano ba yung depensa niya at saka offense niya. Ayan, pinapag-aralan nila yun para pagka sila ay sumabak sa laban, alam nila kung paano nila i-counteract. So, i-counteract yung mga strategy ng kalaban. So, dito sa atin, kung nais din natin na makipaglaban ng mabuti at mananalo tayo, at least dapat meron tayong kaalaman doon sa strategy ng kaaway. Bagamat malakas ang kaaway, pero meron naman tayo din kasama. Hindi naman tayo lumalaban na mag-isa. Kundi lumalaban tayo kasama ni Kristo. Pero hindi dahil sa kasama natin si Kristo ay magiging tamad na lang tayo. Hindi na natin gagawin yung ating dapat gawin. Kailangan din nating meron yung bahagi natin dapat gawin natin. Yung bahagi ng Panginoon, hindi naman natin trabaho yon, paubayan natin na siya ang gagawa. Ayun.
At sigurado naman na gagampanan niya. Pero yung dapat natin gawin, dapat gawin din natin yun. Hindi yung pati yung gawain natin ay ipagawa natin kay Kristo. Hindi naman po pwede yun. Hindi tamang pakikibaka naman yun. So, yun po ang punto na nais ko na maintindihan natin. We should at least have a knowledge of the strategy of the enemy. So tandaan natin na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay mga veterano na sa digmaang espiritual. Binanggit ko digmaang espiritual kasi spiritual warfare ito hindi naman ito physical warfare. So mayroon silang mahabang karanasan sa pagtutukso ng mga tao upang magkasala. So tandaan natin na itong spiritual warfare na ito ay ganito. Paano ang laban? Si Satanas, darating yan, tutuksuhin niya tayo para ibagsak niya, ihulog niya tayo, o knockdown niya, o knock-out niya. Okay. Pagka knockdown, okay pa. Pag knockdown, okay lang. Pero pag knock-out na, ay talagang wala na, bagsak talaga tayo. Pero may nabasa ko nga sa karanasan ni Pablo, sabi doon, knockdown but not knock-out. Hindi bali daw na kung sa pagkikipaglaban natin ay may mga panahon na ma-knockdown tayo, huwag lang ma-knockout. Ayan. Pwede pa rin nating maipapanalo yan kasi kahit panalo ka doon sa first bout, second bout, first round, second round, pero kung nanalo ka naman sa mga susunod na mga rounds, di ang kalalabasan, kung mas maraming rounds na ikaw ay panalo, panalo ka pa rin. Ganon yon. So, yon ang aim na dapat na manalo tayo. Pero ang resulta niyan, pag tayo mananalo dito sa labanan na ito, ma-overcome natin yung temptation to sin. Ibig sabihin, lalabas tayo na malinis. O kaya lalabas na tayo magiging walang dungis, walang kapintasan, tayo ay matuwid o banal, ibig sabihin noon. So, ibig sabihin, yung ugali natin ay naging sakdal at saka yung ating ugali, ay nabanggit ko na, ating pananampalataya ay nagiging matibay. Nagiging matibay. At ang ating pag-ibig ay nagiging, yung parang nag-ugat na ang ating pag-ibig sa Diyos na hindi na mababago. Yan ang pinaka-goal ng ating pakikipaglaban. Yan. So, makukuha tayo ng lesson dito sa karanasan ni Kristo. Sa kanyang pakikipagharap kay Satanas, meron tayong makukuha dito na lesson. Tandaan natin na si Kristo, sabi ng Biblia, siya yung tinatawag na second Adam o last Adam. Yung unang Adam, yung asawa ni Eva, yun yung first Adam. Yun yung unang kinalaban ni Satan. First round pa lang, natalo siya. Okay, unang tukso pa lang. Saan siya natukso at bumagsak? Natukso siya na may kinalaman sa pagkain. May pinagbabawal ang Panginoon na huwag nang kainin, marami namang pinapahintulutan na dapat niyang kainin. Pero kung ano pa yung pinagbawal na sabing huwag kainin, yun pa ang kinain niya. Okay, doon siya nabagsak ngayon. Okay. Si Kristo naman, nung tinukso, linapitan ni Satanas siya at tinukso, nakatatlong rounds sila. Hindi 12 rounds 3 rounds lang. Sumurrender na si Satanas Tatlo lang yung inihanda niya na puntos. Siguro inaasahan niya na doon sa tatlo na puntos na yon is kung hindi man niya ibagsak si Kristo sa first round, may ibabagsak na sa second. At kung hindi man niya maibagsak sa second, ay iniisip niya may babagsak na dito sa third. Ayan. So, nung hinarap niya, ay medyo na-underestimate niya yata si Jesus Christ. Kasi
yung unang tukso niya, hindi siya nagtagumpay. Pangalawa, hindi pa rin nagtagumpay. Kaya yung pinakalas, ah, hindi pa rin siya nagtagumpay. Wala na siyang hinanda na bala, kaya umatras na siya doon. Okay. So, yun po. Yun ang pag-aralan natin ngayon para makita natin. Kasi itong tatlo na ito, na ginamit na kay Kristo, ito rin ang gagamitin niya sa mga Kristiyano. Dito rin niya tutuksuhin sa puntong ito na tatlo na ito. Okay, basahin po natin Matthew chapter 4 verse 1 to 10. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapangayuno, 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at alalahanin ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa iyong bato. Okay. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalulhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So makikita natin na ang mga tukso ni Satanas kay Kristo ay nakasentro sa tatlong kahinaan ng tao. Ayan. Bakit ko sinasabi yan? Alam ni Satanas na dahil si Jesus ay nagkatawang tao, ang kanyang laman ay pareho sa makasalanang laman na taglay ng lahat ng mga tao dito sa mundo. At batay sa kanyang karanasan sa pagtukso niya sa mga tao, alam niya na ang tao in general ay mayroong 3 punto na doon sila mahina. At dito niya madalas nahuhulog ang tao sa kasalanan. Okay, ito yung way na ginagamit niya para ibagsak niya ang tao. Okay? Kaya't dito siya nag-focus sa kanyang tukso kay Jesus Christ. Na iniisip niya na siya, kung marami na niyang naibagsak na mga tao sa pamagitan ng ganitong tukso. Especially yung mga pag sinabing ibinagsak, ito'y tumutukoy sa mga Kristiyano ito, yung mga mananamba sa Panginoon. Hindi naman yan mag-apply doon sa mga tao na lumayo na sa Panginoon tulad ng mga hentil, mga pagano. Napalayo na sila sa Panginoon doon. Kaya hindi na sila tumatayo sa tama. So hindi na kailangan na tuksuhin pa ni Satanas yun na ilayo pa sa Diyos. Hindi. So yung context dito ay yung mga nakamalay sa kanilang kalagayan at sila po ay nanumbalik sa Panginoon at gusto na maglingkod sa Panginoon, yon yung sinisikap ni Satanas na tuksuhin. At marami siyang mga tinukso, ibinagsak talaga. May mga propeta pa nga na nadaya niya. May mga hari na nadaya niya. May mga pari na nadaya niya. Marami ang kanyang naibagsak.
So, based dito sa kanyang karanasan, kanyang inihanda yung tatlo na yon na nakita niya na based sa kanyang experience, nandito yung weak point ng tao na madali silang maibagsak o mahulog sa kasalanan pag ginagamit yan. Okay. So, yun ang ina-apply niya kay Jesus Christ. So, ano yung mga yon? Ang first ay dito sa tinatawag na sa punto ng appetite sa English. Ang appetite meaning gana. Gana o panlasa. Okay. Gana sa pagkain o panlasa. Okay. Ang ikalawa, ito yung tinatawag na presumption. Palagay ang translation. Aywan ko kung tamang-tama yun na talagang exact ba na definition ng presumption yon. Pero ganun po mga kapatid. At ang ikatlo na punto ay sa punto ng ambisyon at pagmamahal sa sanglibutan. Okay. So ang tatlong puntos na ito ang karaniwang mga kahinaan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Malalaki man o babae. Dito maraming nahuhulog talaga dito sa pagkakasala. So una, talakayin po muna natin ang tungkol sa gana o sa pagkain. Tandaan natin na ang gana ay iba kaysa sa gutom. Iba yung gana at saka yung sa gutom. Ang gutom ay nagpapahiwatig ng isang physical na pangangailangan para sa pagkain. Ang gana sa pagkain ay isang pagnanais para sa pagkain. Ayan, yung pagnanais ba? Okay. Pero may connection din kung minsan sa gutom. Yung pwedeng dahil sa ikaw ay gutom o kahit hindi ka gutom pero gusto mo lang kainin yung pagkain na yung iniisip mo. Yon yung gana. Na para bang kahit may ibang pagkain diyan, wala akong gana, gusto kong kainin ito. Yan. So, ito, yung appetite na ito is talagang normal yan na feeling. Normal yan na quality ng tao na meron siyang appetite at hindi naman masama. Itong appetite, mabuti ito. Pero kung ginamit mo sa mali, yun lang magiging hindi mabuti. Kagaya lang ng anything na gamit, halimbawa kutsilyo. Ang kutsilyo in itself ay hindi masama. Pag ginamit mo yung kutsilyo doon sa hihiwa mo ng gulay para makapagluto ka ng pagkain, ay maganda yun. Pag ginamit mo sa tama, maganda. Pero pag ginamit mo na doon para gawin mo yung isang bagay na pinagbabawal ng Diyos, doon na magiging kasalanan. Ayan. So tandaan natin yon. Itong appetite, it is not sin in itself. As long as you follow your appetite in doing anything that is good, not contrary to God's will, ay hindi masama yon. Pero kapag na-pervert ito at ginamit mo, pinagbigyan mo yung appetite mo para kainin mo yung isang bagay na pinagbabawal ng Panginoon, ay magkakasala ka. Tulad lang din ni Adan, na sabi ng Panginoon na narito yung mga bungang kahoy, ito mga kakainin nyo. Pero dito naman, itong bunga ng isang kahoy na ito, huwag nyong kainin. O kinain nila yon. Doon sila nagkasala kasi meron ngang salita ng nagbabawal pero ginawa pa rin nila. Ayan. So that becomes a problem. So, paano ngayon ginagamit ng kaaway ang appetite upang tirahin o sirain ang mga Kristiyano? Meron kayang nasisira ang mga Kristiyano dahil dito? Marami din po, mga kapatid. Ang isa ay sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga pagkain at inumin na nakakasira sa mabuting kalusugan at pag-iisip ng mga tao. Ayan. Alam nyo, ang sabi ng Ecclesiastes 7 verse 29, mga kapatid, sabi niya sa wikang English, Lo, this only have I found that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. English na lang yung binasa ko rito kasi tinitignan ko yung translation.
parang hindi ako kontento dun sa ano, yung sa Tagalog na translation dito. Hindi ko gaanong maintindihan. Pero mas maganda kasi binanggit dito, ang tao gumawa ng maraming mga inventions. At yung mga inventions na ito ay ginagamit ng kaaway para sirain din ang tao. Ayan. Although may mga magagandang gamit ito, pero nagagamit din doon sa masama. Okay. At halimbawa ng isang invention na pangit talaga is yung baril. Nako, ginagamit yung baril, ang dami ng mga namamatay na mga tao dahil doon sa baril na yan. So yeah, that is a bad invention. Sino kaya ang nagpakana sa invention na yon? Si Satanas yan. Although ang tao ang sabing nag-imbento, pero tinulungan yan ni Satanas sa pag-imbento nun. Pero hindi lang yon yung mga gadgets na yon na masama, pumupuksa ng buhay. Pati pagkain yan. Nag-imbento rin ang mga tao. Sa tulong din yan ni Satanas. Sila'y umimbento ng maraming mga pagkain na sa halip na makakapalusog. Kasi ang purpose sana ng pagkain, para mapalusog tayo at mapahaba ang buhay, makaiwas tayo ng sakit. Pero maraming mga pagkain ngayon na ginawa ng tao na sa halip na makapahaba ng buhay, magpapaiksi pa. Sa halip na makagamot sa sakit, ay nagpapadagdag pa ng sakit, nakakapag-create pa ng sakit. Alam ko yan dahil sa karanasan, talagang ganun yun. At saka, sa pag-aaral natin sa pagtuturo ng mga doktor, sinasabi naman nila na meron talagang mga pagkain na hindi nakakatulong sa kalusugan ng tao, kundi nakakasira. Okay. Ngayon, ito ay ginagamit din ni Satanas yan, na ipinupus niya ang mga tao, mga Kristiyano na kumain ng mga ganitong mga pagkain na masasama para masira yung kanilang kalusugan. Bakit interesado siya na masira ang kanilang kalusugan? Yung physical at saka yung mental nila. Kasi pag pag nasira yung kalusugan, apektado yung kalagayan ng isip. At kapag apektado yung kalagayan ng isip, pati yung ugali, maapektado rin yan, masisira. Kaya pagdating doon sa pagkahumina na yung mental capacity ng tao, tapos doon sa panahon na mahina niya, sa kanya dadalhin yung kanyang tukso, ayun, madali na lang na bumagsak ang tao na magkasala. Ayan. So, halimbawa, yung isang tao medyo yung nakakain ng hindi tama, naging irritable siya ngayon. Pagkatapos dumating ngayon yung tukso. Kung kailan pa siya na irritable, ngayon na aburido yung kanyang isipan, saka pa merong dumating yung tukso na isang tao nang asar sa kanya. Ngayon, dahil inasar siya, ayan, tinira na niya yung nang aasar. Pinatay na niya. O di nagkasala na siya. O ano ang sanhi? Dahil dun sa kanyang irritable na kalagayan. Pero bakit siya naging irritable? May kinalaman din sa kanyang pagkain. Ayan. At saka isa pa, pagka daw yung hindi na maganda yung kalagayan ng tiyan mo dahil sa kinain mo. Halimbawa, nagkaroon ng acid doon, nagkaroon ng fermentation doon. So, ngayon umaakyat ngayon yung acid dito sa utak. Pagkatapos, disturb ngayon yung isip, ngayon nagkaroon ng meeting o kaya meeting doon sa kahit na Christian na meeting, business meeting o kaya committee meeting. Pagkatapos, dahil doon sa kanyang kalagayan, sa halip na bumoto ng yes, ang boto niya ay no. Merong magandang proposition, sa halip na sang-ayunan niya, kinontra niya. Ayun, so may nakasulat kasi na ganun na may mga wrong decisions, kaya nagkakaroon ng wrong decision dahil doon sa hindi magandang kalagayan ng isip
na yung hindi magandang kalagayan ng pag-iisip ay dahil sa epekto ng hindi magandang kalagayan ng tiyan. At yung hindi magandang kalagayan ng tiyan ay epekto naman ng hindi magandang kinain. Ayun. So yun po yung mga reasons na karamihan ang mga sinasabi ko nito, maraming mga Kristiyano hindi kasi nakakakita dito eh. Hindi nila makita yung relationship ng kinakain ng tao doon sa overall formation ng Christian virtues. Kaya sa kanila parang walang kinalaman yan sa kanilang buhay bilang Kristiyano. Yun pala, malaki ang kinalaman. Ayan mga kapatid. So itong mga pagkinakain natin, it could either na makakatulong sa atin sa formation ng ating pag-uugaling mabuti o kaya makakasira sa atin. May nabasa nga ako na medical book mga kapatid na isang experiment na ginawa nila doon sa isang mga bata, isang eskwelahan na itong mga bata ay masyadong unruly. Kumbaga sa Tagalog, makulit ba? Makulit at saka sobrang makulit. Ang dami silang mga ginagawa. Ngayon, yung ginagawa nila na mga offensive, na mga yung tinatawag delinquencies, juvenile delinquency, kasi mga bata pa nga sila. Ngayon, pinag-aralan nitong mga group of scientists na nag-aral. Nakasulat yan sa isang aklat binasa ko. Ngayon, tinignan nila yung diet nila. May nakita na gusto nilang patunayan kung yung diet ay nakaka-apekto ba doon sa behavior ng mga bata. So ang ginawa nila, binago nila yung yung pagkain. Yung mga nakikita nila na sinususpetsa nila na hindi maganda na pagkain doon, inalis nila, tapos pinalitan ng magagandang yung pagkain na healthful. Hindi yung mga junk foods, inalis nila yung mga junk foods doon na mga unhealthy diet. At saka binigyan sila ng magandang pagkain na masustansya, tapos nag-supplement pa sila ng mga vitamins para ibig sabihin, masuplayan yung katawan ng mga tao ng proper amount of vitamins, minerals, at saka iba pa na mga sustansya na kailangan for the development of their body and their mind. And after a certain period of time na binago nila yung record nila yung yung result, yung behavior. Abay nagtataka sila kasi meron talagang may pagbabago. Yung hyperactive na bata naging kalmado, hindi na siya ganun kakulit nung una. Ayan. Kaya meron talagang direct relationship ang pagkain dito sa pag-develop ng good Christian virtue o good behavior. Yung good manners and right conduct na sabi sa paaralan. Ayan. Kaya ito ang ginagamit alam ng Panginoon ito na yan ang ginagamit ni Satanas. Ito yung sa point of appetite. Kaya naman siya ay nagturo din sa Biblia. Tinuturuan niya ang mga tao sa Biblia na merong sinasabi doon kasi sa 1 Peter na yung mga bagay na anumang mga bagay na yung gustong-gusto ng laman na nakakasira sa kaluluwa ay hindi dapat daw kainin ng tao o dapat iwasan ng mga Kristiyano. Yan pa yung rule doon. Na dapat parang 1 Peter 1 verse 9 yata yun. Verse 11 o 2:11. 1 Peter 2:11. Hindi ko lang na-check pala kanina. No? So, yun po ang sabi doon na abstain from every lust of the flesh that could war against the soul or would destroy our soul. Pag sinabing soul na masisira, yung body and mind of a person. Yung buhay na tao ang tinatawag no soul doon. Ayan. So, yan po ang ating tandaan. Yun naman ang tinuturo ng Panginoon sa atin
so that we will become healthy na mga sundalo ni Kristo. At pagdating doon sa away, pagdating sa tukso, ay we are in a better position to avoid yung tukso na yon. Kasi maraming tukso na darating eh. Pag irritated ka, tutuksuin ka na magalit. Di pag nagalit ka, di magkakasala ka na yon. Lalo na kung yung galit mo ay dahil sa galit mo ay namugbog ka o namaril ka. O kaya sinipa mo yung asawa mo. Yun yung mga sinasabi natin na effect ng hindi magandang pagkain. Okay. Another point na dapat nating iwasan na itinuturo ni Kristo para sa ganun we will be able to fight the good fight of faith. Sabi sa Luke 21 verse 34, datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito na dumating na bigla sa inyo ang araw, yung second coming. Tandaan natin ito. Ito na naman ang isa na ginagamit ng kaaway yon, para ibagsak o sirain ang mga Kristiyano at hindi sila magtagumpay na makapurma ng mabuting pag-uugali. Ngayon naman ang goal ng isang Kristiyano dapat. Itong katakawan at saka yung kalasingan. Paglalasing at saka yung pagkain, yung overeating ba? Matakaw. Katakawan at saka kalasingan. Sabi dito is iwasan daw natin Iwasan natin dahil itong katakawan at kalasingan nakakasira talaga yan sa atin. It tends to prevent the development of a good character. Okay. Yan po mga kapatid. Isa dito na yung overeating. Katakawan yan. Pag hindi mo makontrol yung appetite mo sa pagkain, kahit pa mabuting pagkain na yan, pag na-overeat ka, yan, makakasira sa'yo kasi ma-overburden ka. Naranasan ko dito nung gabi yun na nandito ako, na nagsasalita ako, medyo namali yung aking kinain. Pagdating ko dito, habang nagsasalita ako, ramdam ko sumasakit ang aking tiyan. Ayan. At ngayon, kung sa ganun na pagkakataon, pagkatapos doon ka aatakihin ngayon ng tukso ni Satanas, ang tendency doon ay hindi ka makakapuntos sa kanya. Ikaw ang mapupuntusan ng diablo. So, drinking wine is another one. Alam nyo ba itong mga paglasing ang tao, nakakasira ito sa nakakapanghina dito sa moral power ng tao. At pag humina ang moral power ng isang tao, mahina na siya sa tukso. Pag tinukso na si Satanas na medyo lasing, pag ang tao ay medyo lasing na, hindi na clear yung kanyang mind, tapos doon siya tuksuhin ni Satanas, bagsak talaga yon. Kaya alam nyo na maraming mga krimen ang nangyayari dahil sa epekto ng alak at saka yung pagkain. Kasi ang kaparis ng alak yan, pulutan pagkain yan. Kaya mag-ingat tayo dito sa ganito. Dapat alam natin na ito ay isa na ginagamit ng kalaban para sirain ang ating pagkatao bilang mga Kristiyano. Kaya, paano natin maiwasan yan? Alam natin na yun pala ang strategy ng kaaway. So, ang ipapractice natin, dapat mag-practice tayo ng tinatawag na temperance. Practice tayo ng tinatawag na temperance. At yun ang turo naman ni Jesus Christ. We can fight the good fight of faith by practicing temperance in eating and drinking and in any other areas. Kaya ang sabi nga ng 1 Corinthians 9 verse 24 to 27, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan
ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. O, nakita niyo 'yon. Itong antidote na tinuturo ng Panginoon para ma-counteract natin yung strategy ng kaaway, kasi doon tayo inaatake dito sa sa katakawan at saka kalasingan. So, ang Panginoon naman, para yung mga sundalo niya ay hindi babagsak doon, hindi matatalo doon sa mga point na yun, tinuturuan naman sila ng tinatawag na pagpipigil. Ayan, temperate. Tinuturuan naman, sinasanay dito sa tinatawag na temperance. Para pag nagkasalubong itong Kristiyano at saka itong si Satanas at tutuksuhin sila doon sa punto na yon, ay pag nakapagpigil sila, ay hindi sila mahuhulog sa pagkakasala. Ayan. So tandaan natin ito ay yung sinasabi sa verse 25. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Kung itong mga atleta ay nagpa-practice ng temperance, pagpipigil sa kanilang sarili, sa pagkain, pag-inom at sa lahat ng bagay, ay nagpa-practice sila ng mapagpigil para lamang ma-ensure na manalo sila. Yung pinapanalunan nila ay temporal na mga bagay, yung ating papanalunan ay eternal. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, kung paano na ang mga atleta dito sa mundo ay mapagpigil, tayong mga Kristiyano dapat din na mag-practice ng temperance din. Yan po. Para masiguro. At ano ang definition ng temperance? Ang temperance ay ganito: pagtanggi sa mga bagay na nakakasira sa kalusugan at pag-iisip at emosyon, at yun namang mabubuting bagay is i-control mo naman. I-control mo yung sarili mo na hindi ka lalabis. Ayan. So, temperance is the abstinence from anything that is destructive, and the minimal use of those things that are good. Ayan. Yun ang tamang definition ng temperance. Ngayon, ano ba ang dapat natin na iwasan? Nasabi kasi meron yung bagay na destructive, dapat iwasan mo talaga yon. Pero doon sa mabuti, dapat ka lang, yung templado lang yung paggamit mo. Okay, ito ang sample ng dapat na iwasan. Romans 14 verse 21. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Tatlong bagay ito na sinasabi dito. Ang ibig sabihin, dahil talagang pinapayo yan, destructive, kaya dapat iwasan mo. Hindi yung i-minimize mo yung paggamit. Hindi. Iwasan mo yan. Huwag mo talagang gawin. Yung doon sa mabuti na hindi naman destructive, dapat i-control mo rin yan, na minimize mo yung paggamit para hindi ka mag-over. So pagdating sa lamangkati, dapat iwasan mo yan entirely, 100%. Pagdating ang pagkain, dapat naman itong alak, dahil nakakasira din, di dapat entirely na iwasan mo. Ito naman ugali ng nagiging katisuran sa kapwa, ay iwasan mo rin yan entiramente. Yan po ang pinupunto doon. Kasi nga, ang alak, talagang nakakasira yan. Naipaliwanag ko yan kanina. Ang karne, ganun din. Kaya tignan mo, itong coronavirus, ang sabi nila, dahil galing sa virus. Meron pa ngang nag-post na yung coronavirus, pag ni-arrange mo yung wordings niya, carnivorous daw eh. Kaya ito yung mga sakit ng mga carnivorous. Kaya praise the Lord sa mga vegetarians, kasi itong mga vegetarians, medyo na-immune sila doon, hindi sila gaanong naaapektuhan. Hindi attractive ang kanilang katawan para doon sa para sa coronavirus. Ayan. At yung mga may nabasa ako na nag-post na isang vegetarian na na-infection din siya.
Pero in matter of 48 hours, naka-recover siya. Ang bilis. Ha? Napakabilis. Bago pa lumabas yung result ng kanyang examination, gumaling na siya bago pa niya natanggap yung lab test na positive pala siya. Ayan. So, pero ang kwento niya kasi, siya ay health conscious. Vegetarian na daw kasi siya for a long time. Tapos, he is still trying to be vegan pa. Ayan. Kaya meron din maraming mga news diyan na yung mga nag-vegetarian ay talagang they have a stronger immune system and they have a better chance to overcome itong coronavirus kahit pa na may infection sila at marami ng sample diyan, mga kapatid. Kaya mabuti itong tinuturo ng Biblia sa atin. That is the way para we will be able to fight the good fight of faith talaga. Pananampalataya ang dito ang nakataya. Ayan. At saka yung ikalawa, dito naman sa ikalawa, yung sa presumption. Sa Matthew 4 verse 5 to 6, sabi dito, kasama ang 7, nang magkagayoy, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa iyong bato. Sinasabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. O ito naman, ito yung tinatawag na tukso na presumption. Yung hamon ba para i-presume mo, magpalagay ka. Okay, ganito yung presumption. Okay, may pangako ang Panginoon. Based dun sa Psalms, binasa dun sa nakasulat na pag halimbawa na mahulog ka, na nadulas ka at mahulog ka, ang Panginoon ready siya, ready papadala niya yung anghel niya para sila yung mag-protect sa iyo. Okay, na hindi ka madali. Ayan. Yun yung pangako. Ngayon, hinamon ngayon ni Satanas, batay dito sa pangako ngayon at nandun man, nagsasabi ka nga ikaw ay nanampalataya sa salita ng Panginoon. Kasi doon kasi sa first na tukso, ang sagot ang ginamit ni Jesus para makontra niya yung tukso na yun is, it is written, man shall not live by bread alone. Ngayon, sabi ni Lucifer, ganun ginagamit mo ang salita ng Panginoon. Ginamit na ngayon yung salita ng Panginoon para tuksuhin siya. So salita ng Panginoon versus salita ng Panginoon. Sabi niya, nasusulat ganito. Naniwala ka naman kaya din na nakasusulat. Sige, subukan mo. Dahil ganyan, nakasulat, tumalon ka. Ayan. Hinamon niya ngayon. Ngayon, kung ang si Kristo ay nahamon at siya ay tumalon, ano kaya ang mangyayari? Yan ay yang strategy lang ng kaaway. Parang sinusubok niya yung pananampalataya natin. Pero pag ginawa mo yan, lalabas na hindi na pananampalataya yon. Kayabangan na yon. Yung parang na challenge ka lang tapos pumatol ka. Hindi na pananampalataya. Meron akong nabalitaan na preacher doon sa Cebu Ganito, nakabasa siya ng di ba yung sa Bible na yung hindi ka pag uminom ka ng poison, hindi ka mamamatay. Pag kinagat ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Mga ganyan. Tapos kahit sunugin ka, hindi ka mamamatay. Ngayon, napabalita daw yan sa radyo. Meron pang reporter na nag-observe. Dahil doon, gusto na ngayon na magyabang sa kanyang sarili. Na sabi niya, ang Diyos ay nasa sa akin. Ako'y naniniwala 100% sa salita ng Panginoon. Ang kanyang sinabi, hindi talaga yan magkakamali. 100% kung anong sinabi ng salita ng Panginoon gagawin niya. Ngayon sinadya na. Sabi niya, kahit ako'y
painumin nyo ng, tawag doon, painumin nyo ng lason, hindi ako mamamatay. Tapos, meron pa yung sinabi niya na parang mabubuhay siya. Kahit mamamatay, di ba yung sabi ni Kristo, kung kayo nanampalatay at kayo mamamatay, mabubuhay kayo. Gusto niyang i-claim yun, yung mabubuhay. Sabi niya, kahit patayin na, sunugin ako ngayon, mamatay man ako, talagang mabubuhay ako. Di nagpakuha ng gasolina, tapos nagpabuhos. Di sinunog talaga, namatay. Pero ang sinabi niya, pangako niya, talagang bubuhayin uli ng Panginoon. Ang nangyari hanggang ngayon, hindi pa naman nabuhay. Patay. Yan yung sinasabi na presumption. Nagpapakunwari na nananampalataya, yun pala ay hindi naman pala pananampalataya yun. Palagay lang. Kaya dito ngayon, i-apply natin ngayon. Yung nangyari, may sumulat sa akin. Nag-chat sa akin, sabi nila, ito, may lockdown. Sabi, huwag daw tayong huwag tayong magsimba. Anong gagawin natin? Hindi tayo punta sa simbahan. Sabi ko, lockdown na nga, pinagbabawal na nga tayo na magsimba. Huwag tayong magsimba. Sabi niya, paano yung pananampalataya natin? Pag ganyan, ibig sabihin, mahina ang pananampalataya natin yan sa Panginoon. Delikado, baka may ma-infection tayo. Sabi naman na basta sundin mo lang yung tungkulin mo at siya na ang bahala sa iyo. Hindi ka may infection yan. Ayan yung hamon. Iniisip ko, that is an example of presumption. Akala nila, presumption yan. Hindi nag-iingat . Akala niya, ang pinapakita niya ay pananampalataya dun sa nakasulat sa pangako ng Panginoon. Pero hindi naman yun yung setting . Hindi mo naman kailangan na sadyain mo yan na parang hahamunin. Kahit nandun na yung danger, sasabihin mo, pupunta dyan ako, Panginoon, kahit maraming infection, pupunta ako dun. Tulungan mo ako na hindi ma-infection. Hindi na pananampalataya yon kasi walang pag-iingat. That is presumption. Kaya pag sinasabi nila, kung totoong meron kayong pananampalataya, magsimba pa rin tayo. Presumption yan, mga kapatid. Yan ang example ng presumption. Kaya pag ginagamit ang mga pangako ng Panginoon para hamunin tayo, para daw ipakita kung totoong tayo ay nananampalataya, pag dinaan yan sa hamon, ay huwag na tayong papatol. Huwag tayong papatol yan. Kasi mahuhulog yan sa presumption. Ayan, mga kapatid. Okay, dito tayo, dadako tayo sa para matapos yung pangatlo. Ito sa ambition at saka love of the world. Matthew 4 verse 5 to 7. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at pinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalulhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang inyong paglilingkuran. Okay. Dito natin maintindihan na si Satanas ginagamit din ito, yung kayamanan para tuksuhin ang tao at ibagsak ang mga Kristiyano. Pero linawin natin, mga kapatid, na ang kayamanan per se, hindi yan masama. Ang sinasabi na hindi maganda, yung love of money. It is not money that is bad, but it is the love of money that is the root of all evil. Mababasahin natin yan sa 1 Timothy chapter 6. Okay. Tignan natin kung paano ginamit ng kaaway yung itong kayamanan para ang isang tao ay hindi makapasok sa langit. Ayan. Kung babasahin natin sa Matthew 19 verse 16 to 24, nandun ang kasaysayan ng isang mayaman. Okay, na isang mayaman na naghahangad na nagtatanong pa nga kung anong dapat niyang gawin para siya ay makantan na ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, umuwi ka, ibenta mo ang inyong mga ari-arian,
at ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. O, anong ginawa nitong mayaman? Hindi na siya sumunod at hindi na siya sumunod kay Kristo. Ayaw niyang ibenta yung mga kayamanan niya. Bakit? Kasi si Satanas lumapit sa kanya. Sabi niya, nako, yan. Biro mo yan, sinasabi na ibenta mo, ibigay mo doon sa mga mahihirap. Ang swerte naman nila, pinaghirapan mo yan. Ilang taon mo yan na kayamanan, tapos ibibigay mo lang sa kanya. Ang mas maganda yan, sayang yan kung mawala sa'yo. Kaya, ang nangyari, natukso ngayon itong tao, pinagpalit niya ngayon kasi ang ganito, timbangan ganito. Alin ang mas matimbang para sa'yo? Iwanan mo yung kayamanan na yan at sumunod ka kay Kristo, wala ka ng kayamanan, sumunod ka kay Kristo? O iwanan mo si Kristo at alagaan mo yung kayamanan mo, i-enjoy mo na lang yung kayamanan mo na yan. Ayan, dinatukso siya ngayon, mas yung minahal niya yung kayamanan kaysa si Kristo. So pinagpili siya. Alin ang mas mahal mo? Si Kristo yung kayamanan. Mas minahal niya yung kayamanan. Kaya itong kayamanan niya, pagmamahal sa kayamanan, ito nakakahadlang yan sa isang tao para siya ay hindi sumunod kay Kristo. Yan. At yan ang ginagamit ni Satanas para ibagsak ang maraming mga tao. Sa kasaysayan, maraming mga Kristiyano ang tawag dito, tumalikod sa pananampalataya dahil doon sa kayamanan. Pero marami din namang mga Kristiyano na dahil na-overcome nila sa kanilang sarili yung love of money, mas napamahal sila kay Kristo kaysa siya yung pera. Kaya yung pera na dala nila ay nagiging blessing sa kanila. Blessing sa maraming tao dahil hindi nila minahal yung kayamanan na mas higit pa kaysa Panginoon. Kaya meron dito may payo. Basahin natin ang payo. Ito naman yung sinasabi ni Kristo para tayo po ay makibaka ng mabuting pakikibaka sa pananampalataya. Ito ang dapat daw natin gawin. Sabi dito 1 Timothy 6 verse 6 to 12, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan o contentment ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masisiyahan o makontento tayo doon. So, ang itinuturo naman ni Kristo dito para tayo ay maka-overcome, halimbawa tinukso tayo ng kaaway doon sa kayamanan, ang isasagot naman natin, itong salita ng Panginoon, sabi dito na, kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay makontento na tayo doon. Yan, ang isa. Kasi kailangan na meron din tayong pangkontra na salita ng Panginoon. Yun ang panghahawakan natin. Yun ang ginawa ni Kristo Sa tatlong salita na yon, meron siyang pinanghawakan na salita ng Panginoon na ginamit para parang antidote ba na pangontra doon. So yun din po ang dapat sa atin na mga sundalo ni Kristo. Kasi itong laban, hindi naman physical ito na laban Dito sa isipan natin nagtatalo. Kaya halimbawa, inoferan ka, nagpadala ngayon ang isang mayaman na tao, sinugo ni Satanas para tuksuhin ka. Inoferan ka ngayon, ito, bibigyan kita ng pera o palolonin kita, gumawa o kaya magnegosyo tayo ng ganito. Alam mo medyo illegal. Sabi nga, pero Brad, illegal yan. O illegal pero ito naman, mabilis naman. Madali namang yumaman dito. Kasi pag illegal mo, ay kailan ka pa yayaman. Pero dito, hindi baling illegal, pagsisihan mo na lang afterwards. Total in a short time yan, kahit illegal, short time, pag nakuha na natin yan, di hinto na, huwag na nating ulit-ulitin. Yun, tukso yun. Kaya, pag hindi ka marunong na makontento sa iyong kalagayan, talagang mahuhulog ka doon. At saka marami na nga ang ganyan na nahulog sa ganun na tukso, nagkasala na,
Tapos nagkawindang-windang na yung buhay dahil doon sa hangarin na kayamanan na yan. Kaya sabi dito, datapwat ang mga nagsisipag sa nasang yumaman. O, ito pala ang dapat i-overcome natin kasi tutuksuhin tayo na para bang ipipresent na aakayin tayo na yumaman. Pero dito ang sinasabi ng Panginoon, huwag nating patulan yon kasi sabi dito, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Nako, delikado pala ito. Yung pagnanasa na yumaman ay ito na pala ang nagiging sanhi para mahulog sa maraming tukso. Magiging silo pala ito para sa maraming pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kasi kahit na yung mga activity na dapat na ginagawa nila para yumaman ay bawal, ay pinapasok pa rin nila. O, di nagkakasala. Kaya dapat na natin, matuto tayo na maging makontento kahit na maliit pa yung ating kita, mas mabuti na lang yun. Kaysa na naglilingkod naman tayo ng tama, kaysa yung mayaman nga pero nasasakripisyo mo naman ang prinsipyo. So, natalo ka dun. Ayan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba, tignan nyo dito naman papasok yung pagnanasa, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Papaano mo pa na masasabi na nakikipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya? Kung ikaw ay nasisinsay na nga sa pananampalataya, dahil lang doon sa iyong pagnanasa na ikaw ay yumaman. Ayan. Kaya malakas kasi itong pang-akit, itong kayamanan. Kasi very attractive ang kayamanan. Dahil pag mayaman ka, marami ka talagang nagagawa din. Nakakapamasyal ka ng maraming bansa, nakakakain ka ng maraming uri ng pagkain. Pero at the same time, kung pagka yung kayamanan din, pag hindi mo iningatan, masisira ka din . Dahil doon sa kaya mong gawin, ang ginagawa ng iba, gumagawa ng mga kasamaan dahil doon sa kaya nila, kayang bilhin ng kanilang kayamanan. Ayun. Kaya mag-ingat tayo dito. Ito ang isa na madalas na ginagamit ng kaaway para ibagsak ang mga Kristiyano. Itong pagnanasa ng kayamanan. Kaya inaakit tayo na yumaman. Kaya mag-ingat tayo dito mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito nakabase dito yung sabi ng verse 11, dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Yon ang mas natin susundin natin. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Paano daw tayo makikibaka ng mabuting pananampalataya ng pakikibaka? Tumakas tayo dito sa pagnanasa na yumaman. At saka yung pag-ibig ng salapi. At anong gagawin natin? Sumunod tayo sa katuwiran. Huwag sa mga illegal na mga bagay dahil lang sa tayo gustong yumaman kahit illegal, papatulan. Kasalanan. Sa kabanalan. Sumunod sa kabanalan. Sa pananampalataya, yung mga bagay na nakakapag-promote ng pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Yun pala yung mga pamamaraan na maraming bagay para tayo po ay masasabi na nakikipagbaka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. So mga kapatid, hindi ko na po dadamihan. Mayroon pa akong sanang babasahin ditong mga talata para sa inyo pero yung panahon natin ay talagang hindi na nagpapahintulot. Kaya papasalamat po ako sa inyong pagtitiis na nakinig sa ating pag-aaral ngayong gabi. Nawa po ay mayroon kayong napulot na aral dito mga kapatid.
Sana po ay matuto tayong lahat na makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. At yung mga weaknesses, human weakness natin, dapat i-strengthen natin yon sa magitan ng pag-adapt ng mga panibagong prinsipyo batay sa salita ng Panginoon. At yon ang gagamitin natin na whenever na tayo po ay tinukso sa anumang sa areas na napag-aralan natin na ito, we will be able to say, it is written na ganito. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yan po ang sample ng sinasabi. So, saka na po natin itutuloy ang ating pag-aaral sa susunod na pagkakataon. Tayo po muna ay magpasalamat sa ating pinag-aralan ngayon. Panginoong naming Diyos, salamat po sa mga salita ninyo na aming natutunan ngayon, tinalakay ngayong gabi. Tulungan niyo po kami na kami po ay magiging malakas, malusog sa pangangatawan, pag-iisip. Iwasan po namin yung mga nakakasira. At ngayong yung mga strategy ni Satanas na naintindihan namin na kung saan niya tinitira kami. Tulungan niyo po kami na maiwasan namin ang mga ito. Matutunan namin kung ano yung tinuro mo ngayon sa amin na paraan para maiwasan namin ito at hindi sa aming pakikibaka ay mananalo sana kami. Ito po ang aming dalangin, lakip ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at mangyari nawa ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Okay, mga minamahal na mga kapatid, thank you very much sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Hanggang bukas na po muli, magandang gabi po sa inyong lahat.